Ziwa from Romania, kamusta kayo? Magandang araw sa ating lahat at hanggang ngayon is hindi pa rin maganda yung panahon, makulimlim at maulan-ulan dito sa amin at kinuha ko pala dito yung isda sa aming another kitchen ba sa labas at nandito na nga ako sa loob at gagawa ako ng gulay. Gulay na utan ba, bali gisahon ko lang siya at yung mga sangkap niya is itong carrots, kalabasa, zucchini at patatas. Yan lang yung mga gulay nga isasahog ko sa gulay na lulutuin ko today. At hindi ako maglalagay ng kahit anong karne, gusto ko lang yung simple ba. Walang kahit ano nga panakot, kundi mga gulay lang. At yan ang slice ko na dyan. Mga gulay nga isasahog ko sa gulay na lulutuin ko. Nakakamiss din kasi kumain ng mga gulay na walang karne. Yung simple lang ba at dahil nga dito pahirapan yung paghahanap ng gulay. So ayan pala. Naglagay rin pala ako dyan ng talong tsaka itong naiwan na varsa or cabbage. Ito na. Gingisa ko na, kaginlakot-lakot ko na dyan ang mga gimpang tayat or gimpang cut ko nga mga gulay. Dahil malapit-lapit na yung Kapaskuhan, kaya gagawa ako dito ng tradisyonal na tinapay na hindi pwedeng mawala sa handaan tuwing Christmas or kratsyon yung tawag dito, yung kozonak. At ito na nga nagamix na ako ng magiging toppings nitong aking gagawin na kozonak. Bali meron ako dyang walnuts, cacao, at yung white ng itlog. Bali, ipang halo-halo nyo lang at maglagay rin kayo ng konting sugar. At ito na pala yung dough na ginawa ko early. Tapos, gincut ko siya into 4 pieces. Kasi kailangan 4 yung ating gagawin. Ginflatten ko lang siya ng mga paganyan. Depende sa inyo kung gaano nyo siya i-flatten. Then, nilagay na natin dyan yung kanyang toppings. Pwede kayong maglagay ng iba't ibang klase ng toppings na gusto nyo. Pero yung sa akin, ganyan lang. Yung simple na toppings ba. So, i-roll mo siya. Tapos, pagsamasamahin lang yung dalawang tinapay nga ginroll at yan na nga yung kanyang kinalabasan. Meron na tayong kozonak. Maglalagay rin tayo dyan ng itlog sa itaas for the finishing. Then, walnuts para sa kanyang toppings at yung lubinga, anong tawag dyan Yung dry ba? Kalimutan ko, basta yan na yung walnuts. At ito na yung sinasabi ko sa inyo na nilagyan ko ng lubi. Tapos nilagay ko na siya sa oven at maghintay lang tayo ng 1 hour. Habang hinihintay ko na maluto yung aking kozonak, kumuha ako dito sa aming garden nitong sibuyas tahon. At dahil nga 'di ba tumubo na siya, so kahit ganyan lang kaliit, pwede na yan makain. So, kumuha nga ako pero konti lang. At yan na pala pagbalik ko, ganyan na yung itsura ng aking kozonak. Tingnan nyo diba? Napaka-perfect nitong aking kozonak. This is not the first time na gumawa ako nito kasi nung last time, doon pa kami sa apartment, palagi rin akong gumagawa ng kozonak. At dahil nga tapos na ako sa aking paggawa ng tinapay at nakakain na yung aking asawa, so siya yung maghuhugas ng plato. Yan yung kanyang schedule for today's video. At ito na, nakuha ko na yung aking dalawang kozonak. No need na ng aking asawa na bumili pa kami ng kozonak for Christmas dahil ako na yung gagawa at yan yung kanyang itsura. Ginaflex ang akon nga ban. Nahapunan tumawag yung aming ninong na gusto niyang humingi ng kozonak kaya ito, maghahatid kami sa kanilang bahay.